Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Hello mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kahapon nga pala ay inaya ako ng friend ko na maligo dito sa may Angat, dito sa may bridge, Angat Bridge. Pero may tawag sa pinapaliguan na to hindi ko lang matandaan. Actually maraming naliligo dito lalo na kapag kasama. Pagpasok ko pa lang sa entrata ay may bayad na agad. Yung parking ng mga sasakyan 20, 10, 30 depende sa dala mo. Ang dala namin ay Mio, dalawang Mio na single. Actually niyaya lang ako dito ng friend ko na maligo kasama yung mga friend niya. So common friend lang naman ang nangyari dito. So, hindi ko pa naman sila totally lahat kilala, pero isa-isa ko na rin sila nakikilala. Pagpasok ko pa lang dito, makikita mo yung mga nakapark na motor kasi nga may bayad, safety naman. And then yung mga cottage na yan is floating cottage. Nagkakahalaga daw yun ng mga 150, 100 hanggang 300. Dito kami tumuloy sa Maybet Cottage. Meron ding mga salbabida na nagkakahalaga ng 50 to 100 pesos. Natatandaan ko dati, ito ay parang linisan dati ng truck nung bata pa ako. Kasi nung bata ako, parang nakapunta na rin ako dito dito nililinis yung mga truck na mga nagkukwari. Pero ngayon, alam mo naman ng mga Pinoy, ma-develop, maisip, magaling gumawa ng paraan. So ayan, pwede pagkakitaan, di ba? Pero maganda siya kasi yung tubig dito ay galing sa bundok. Pagdating namin, yung mga kasamahan ng friend ko na si Ami at saka si Maricel ay nakakain na raw sila ng almusal kasi ang call time nila ay alas 6. At kami ay sumunod lamang, alas 8 na kami umalis. Kaya past 8 na kami na dumating dito. So kumain na rin kami. And then after nung kumain, tiningnan ko yung tubig kung maganda. Malinis naman yung tubig, malinaw at napakalamig. Parang may yelo. Pwede kang maglagay ng soft drinks. Pag naglagay ka ng soft drinks, tiyak malamig pag ininom mo. Yung mga araw na to ay maganda ang panahon, pati ang hula. So, tinry ko ng maligo. Sobrang lamig ng tubig. Masarap maligo. Yung mga basher ko, magtaka na naman kayo, ba't ako may salamin tsaka sombrero, bahala na kayo kung ano isipin nyo. Ito yung mga floating cottage dito. Nakadikit din siya sa tubig and then may mga kawayan tsaka yung tinatawag na kugon. So, ganun lang mga cottage. At napakaganda ng panahon. Kung makikita nyo yung tubig ay galing yan sa bundok. Siguro yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam, from Angat Dam to Garay and then diretso pababa dyan nanggagaling yung tubig. Naiipon. Tubig ulan tsaka tubig sa bundok. Maganda yung tubig, running water. Ang ganda pa ng panahon. Napakasarap maligo. Yun nga lang ay sobrang init. After namin maligo ay decide na kami na kumain ng lunch. Kasabay-sabay na kami rito na kumain ng lunch. Kanya-kanyang dala na baon kung ano yung madadala mo na baon. Biglaan kasi pag-aaya sa akin kaya nagdala lang ako ng liempo na ihawin. Ayun yung mga cottage yung makikita nyo yung nasa tubig. Maganda yung cottage, magandang maligo, maganda yung location. Siyempre, pang ano lang yan, sabi nga pang porita. Porita man o mayaman, marami din naman naliligo dito. Kasi masarap mag-relax. Sabi nga, pagka full ka na sa mga negative at saka sa mga problema, mag-charge tayo sa tulong ng kalikasan. So, ito yung itsura ng mga cottage na kuha ko nandito ko sa tubig. At hindi kayo maniniwala mga kasarap, ay dyan lang yan sa ilalim ng tulay. Meron dyang malaking bridge na dinadaanan ng mga sasakyan. Nung nagbibiyahe pa ako ng Garay at saka ng San Jose del Monte, Angat, dyan ako dumadaan sa tulay na yan. Pero napakalinis na tubig at maganda. Na-develop na lang kasi siya kaya marami na naliligo ngayon. Naligo kami dito nung mga oras na to after namin kumain ng lunch. Kanya-kanya kami ligo, kanya-kanya kami pwesto. Sobrang lamig ng tubig, nakaka-relax. Feeling ko magpipis ako dito Ayan mga kasarap, kung makikita nyo yung tulay, sobrang haba ng tulay. Tsaka dyan dumadaan yung mga biyahero. Nagduduktong yan sa bayan ng San Rafael at saka sa bayan ng North Garay. Kasi kung wala yung tulay ay wala, iikot pa sila ng Bustos. Nung bumiyahe kami rito ay wala pa sigurong 30 minutes ang biyahe namin from San Rafael to Angat kasi katabing bayan lang naman namin tong Angat. So ang saya lang, experience, bagong pakikisama, bagong kaibigan, bagong memories. Salamat sa pagsama sa akin dito sa inyong swimming. And then after namin mag-swimming dito, dire-diretso lang kami sa paglilisaw-lisaw. Napakadami naliligo para yung mga itik. Ang saya lang ng experience. Katapos nun ahon na ulit kami and then merienda, kain, kung ano yung pwedeng kainin. Siyempre tayo makakaupo tayo, sanay tayo kumain nakaupo or nakatayo. Huwag lang nakahiga, mayroon kumain nakahiga. Pagkatapos nyo ay nagka-desisyon na mahinga muna. Namahinga kami dito sa cottage namin at kumain kung ano-ano yung mga dala namin ay kinain namin. So mga kasarap, ang saya lang ng ganitong experience. Panibagong
bagong pakikipagkaibigan, pakikisalamuha sa tao, bagong makikilala, masayang karanasan, tsaka syempre nakaka-release ng bad energy itong pagpunta natin dito sa Angat. Hindi ko alam kung anong tawag nila rito, Angat River ba to or what, pero masarap at tsaka masaya, maraming naliligo. Exciting. And then pagkatapos nito ay maya-maya ay pahinga lang, ubusan lang ng oras sa pahinga and then kwentuhan. Kasi ngayon lang ako nakasama sa kanila sa outing. At tsaka ngayon ko lang din naman sila nakilala, kaya thank you at nakilala ko sila din, mga bagong friends. After namin ng magkwentuhan at saka magmerienda ng konti, naligo ulit kami and then decided na umuwi. Umuwi na yung grupo kasi doon na lang daw kami magtutuloy ng happy sa bahay nung Ami sa Sabang. So yun lang mga kasarap, maraming salamat. Thank you sa experience, napakasayang experience. Sabi nga, pag puli ka na sa mga problema, charge ka lang sa kalikasan. So maraming salamat mga kasarap, at lagi po natin tatandaan na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye-bye!